Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si Marcoleta, itong si Marcoleta ngayon, kontra daw siya diyan sa linalakad ngayon ng gobyerno ni Marcos. Kasi si PBBM nandyan ngayon sa US, sa New York, 2 araw 'yon. Kukumbinsihin niya yung mga bansa na suportahan ang Pilipinas. Kasi nag-a-apply ang Pilipinas na maging non-permanent member. 2 taon yon na magiging non-permanent member pag napili ang Pilipinas. Pag napili ang Pilipinas, magiging siyang member ng United Nations Security Council. Pero non-permanent. Kasi may mga permanent members ang UN Security Council. Yung mga superpowers, permanent members yan. Halimbawa, yung US, yung Russia, yung China, France, Britain. Mga permanent members yan ng UN Security Council. Ngayon, aside sa permanent members, mayroong mga non-permanent members. Nag-iiba-iba yan. Ngayon, yung Asia Pacific region, mayroong isang representative na pagpipilian yata para sa itong bahaging ito ng Asia. Ang kalaban ng Pilipinas na dun sa maging non-permanent member para sa taong 26 to 28, 2 years, ay ang Kazakhstan. Kazakhstan. Malakas ang laban ng Pilipinas, pero siyempre gustong maniguro ng Pilipinas. Kaya pumunta si Marcos doon, PBBM, para magsalita sa United Nations, kumbinsihin yung mga bansa na suportahan ang Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council. Ngayon, itong si Marcoleta, sabi ni Marcoleta, bakit? Ano bang pakinabang natin dyan? Ano bang magiging natin dyan sa United Nations Security Council na yan? Wala naman yan. Kaya, yan yung Kaya kontra si Marcoleta. Sabi niya, sige nga, ano bang magiging natin dyan sa UN Security Council? Maggagastusan, pumunta pa doon si PBBM, wala naman yan. Saka, hindi naman tayo dyan, non-permanent member lang naman. Ano naman daw ang silbi niya? Pero sinagot na siya dyan ni Claire Castro, ni UC Claire Castro. Sabi ni UC Claire Castro, hindi niya naman pinangalanan. Pero malinaw naman ang tinutukoy niya, si Marcoleta. Sino pa ba naman ang nagkukontra? Sino pa ba naman yung nagkukontra dyan sa pagiging non-permanent member? Di ba si Marcoleta, siya yung vocal. Sabi ni UC Claire Castro, mayroon kasing mga dyan, sa halip na makita yung positibo, negatibo na lang lagi ang nakikita. Yang mga yan, sabi niya, mga talangka. Talangka daw. Yun yung term ni UC Claire Castro, talangka. Kaya si Marcoleta tinawag na talangka. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadidinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas, parang talangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Hindi niya naman pinangalanan, pero sino ba yung nagkokontra sa pag-member sa UN Security Council? Di ba si Marcoleta, siya yung vocal na nagsalita niya. Kaya sabi ni UC Claire Castro, mayroon kasi diyan, lahat na lang negative ang nakikita. Hindi nakikita, na-appreciate yung anong kaimportantehan niyan. Pag naging member tayo ng UN Security Council, kahit non-permanent. Wala, gusto lang kasi daw hilahin yung pababa, para talangka. Talangka. Ano nga ba talaga ang makukuha dyan sa UN Security Council? Totoo lang kasi talaga, hindi naman permanent member, non-permanent. Pero ang UN Security Council kasi, bagamat council lang yan, ilang bansa lang ang members niyan, ang pinakamakapangyarihan sanang body within sa United Nations, yung UN General Assembly. Kasi yan yung General Assembly ng lahat ng member countries. Pero sa totoo lang,
ang United Nations Security Council, siya ang halos ang nagdidirekta ng magiging ng gagawin ng United Nations. Halimbawa, itong mga kaguluhan sa mundo, ang nag-aano diyan, nag-aano diyan kung anong dapat gawin ng United Nations ay ang UN Security Council. UN Security Council. Lalo na itong mga permanent members, yung permanenteng bansa na mga members, permanent members na mga countries tulad ng US, Russia, China, France, Great Britain, Germany. Itong mga permanent members na ito yung nag-ano sila yung sila nag-aagawan lagi yan diyan sa UN Security Council kasi yan makapangyarihan yang UN Security Council. Pero rin may boses din diyan itong mga non-permanent members. Kasi Security Council yan ng United Nations Isang napaka-importanting body yan. So kung magiging member nga ang Pilipinas diyan kahit non-permanent, marami tayong issue na kinakaharap sa sa Pilipinas, yung issue ng West Philippine Sea, pwede nating maano yung UN Security Council diyan. Itong issue sa Middle East ngayon, marami tayong mga manggagawa na apektado niyan, rin tayo ng natin, posisyon natin kahit paano. Kaya sabi nga ni Yussi Claire Castro, wag namang baliwalain na parang wala tayong makukuha diyan. Mayroon. At least ang Pilipinas magiging member ng UN Security Council kahit non-permanent. Yung ating stand, yung ating position sa mga security issues, geopolitical issues, katulad ng West Philippine Sea, yung gulo sa Middle East ngayon dahil marami tayong kababayan diyan na at least ang Pilipinas maibuboses, madadala yung mga posisyon sa mga issues na yan. Kapag member ka ng UN Security Council, kahit pa non-permanent member. Yan yung Kaya para manalo mapili ang Pilipinas, nangangampanya ngayon si PBBM kaya pumunta ng United States. Kaya lang siyempre yun na nga, may mga kumukontra tulad nito nila Marcoleta. Kaya sinagot ni Yussi Claire Castro. Okay mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.